Magandang hapon po sa inyong muli, sa ating mga panauhin, sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan, sa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapamilya. Welcome po sa inyong lahat, welcome po doon sa ating lahat na nagnanais na maalaman ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay welcome dito sa ating Mission Bible School. Tayo pong lahat na nauuhaw sa salita, sa karunungan ng salita ng Diyos. Welcome po kayo lahat. At wag po natin kalimutan ang sabi ng Diyos, "You will find me." Ako ay iyong makikita when you search for me with all of your heart. Sinasabi po ng Diyos na siya ay ating matatagpuan kung tayo lamang ay maghahanap ng ating buong puso sa Kanya. Kaya tayo po ay magsumikap mag-aral na mabuti at atin pong tukuyin at alamin ang mga salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko pong kayong lahat na tumayo at yung hindi po makakatayo, manatili po kayong nakaupo at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, magandang hapon po sa iyo, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Salamat po, Ama, at kami ay yung tinipon mong muli, O God, sa hapong ito, nang sa ganon ay maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral hinggil sa iyong salita. Gumabay ka po sa amin, Diyos Ama. Kami po ay lagi mong subaybayan, nang sa gayon ay maalaman namin ang mga bagay na gusto mong malaman namin, nang sa gayon kami ay iyong magamit para sa iyong kalwalhatian. Bantayan mo po, Ama, ang paligid na ito. Ipadala mo po ang iyong mga banal na anghel nang sa gayon ay walang makagambala sa aming pag-aaral. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Welcome po muli sa inyong lahat. Welcome. Welcome sa inyong lahat at tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayong araw na ito ay ang Katikisim. Ang Katikisim po ng Romano Katoliko. Ang Katikisim po, ito po ay handbook. Ito po ay isang libro na naglalaman ng mga tanong at sagot hinggil sa pananampalataya ng Katoliko. Kaya ito po ang ating aalamin para malaman natin kung ano ang mga paniniwala ng Katoliko, ano po ang kanilang layunin at ano po ang mga bagay-bagay na maaalaman natin hinggil sa kanilang pananampalataya. Kaya handa na po ba kayo? Okay kapatid, kumuha ka na ng lapis at papel. Isulat mo ang mga verses o versikulo o talata sa Biblia na ating pag-aaralan. Isulat mo rin ang iyong mga tanong. Nang sa gayon, ito ay ating masagot. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ito po ang unang ating tatalakayin. Doon po sa libro nilang Katikisim, napakarami pong aralin doon. Yung iba naman, parang katulad din nung iba o in-expand lang nila, halos pare-pareho po. Kaya ang pinili ko po yung mga tanong na lagi nating nakikita at gusto nating malaman kung ano ang sagot doon. Ito po ang kanilang pananampalataya. Number 1 po. Dito po sa Katikisim, Catholic Catechism number 846. Ito po sinasabi nila. Ang sabi po nila, outside the Roman Catholic o the Roman Catholic Church, there is no salvation. Yun po sinasabi nila na kung hindi ka Katoliko, ikaw daw po ay hindi maliligtas. Ito po katulad ng sinabi ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga kulto, Jehovah's Witnesses, Mormons, etc. Ang sinasabi po nila na sila lang ang simbahan na tunay na simbahan at kung hindi ka magmemiyembro o hindi ka sasapi, hindi ka sasama sa kanila, ikaw ay walang kaligtasan. Ano po ba ang sagot ng Biblia? Okay? Ito po, what does the Bible say? Sa Ephesians 2:8, chapter 2, verses 8 to 9, ito po ang sinasabi, "For by grace, dahil sa awa ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, you have been saved through faith." Ikaw ay naligtas dahil sa iyong pananampalataya, and that not of yourselves. At ito ay hindi mula sa iyong sarili o mula sa iyong gawa. Ito ay biyayang bigay sa iyo ng Diyos. It is the gift of God.
Hindi ito trabaho mo, hindi ito ang magagawa mo. Amen? Kaya dito po, ang sagot natin, kaya dito lang sa unang verse na pinakikita ko sa inyo, sinasabi na hindi kailangang maging miyembro ka o sumapi ka sa isang simbahan para ka maligtas. Ang sinasabi po dito na ang kaligtasan ay regalong bigay sa iyo ng Diyos. So ano gagawin mo kung ito ay regalo? Ano po ba ginagawa natin sa regalo? Of course, tama ka kapatid, ito ay tatanggapin mo o pwede mo rin tanggihan. Ang Diyos binibigay sa ating regalo ang kaligtasan. Sino ba ang kaligtasan? Tama ka uli kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. So binibigay ng Diyos Ama yung kanyang anak. Paano ba kapatid yung binibigay? Ibig kong sabihin, sinasabi ng Diyos, tanggapin mo. Ito ay regalo niya. Tanggapin mo lahat ang ginawa ng kanyang banal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at ikaw ay maliligtas. Amen? Kaya dito po walang sinasabi na kailangan ka maging Katoliko, kailangan ka maging Iglesia ni Cristo, o Mormons, o kailangan kang magmiyembro o pumasok sa kanilang simbahan. Wala pong sinasabi. Napakalinaw po ang sabi dito na ang kailangan mo lang ay pananampalataya, sapagkat sabi dito, for by grace, sa awa ng Diyos at sa kanyang pagmamahal, ikaw ay naligtas sa iyong pananampalataya, at ito ay hindi sa gawa mo. Ayan po, and that not of yourselves. Hindi ito sa gawa mo. It is the gift of God. Ayan po, it is the gift of God. Ito ay bigay na biyaya sa iyo ng Diyos. At hindi sa iyong mga gawa. Kaya po, ang kaligtasan po, hindi pagpasok sa simbahan, hindi pagiging miyembro sa simbahan, hindi po pakikisama sa simbahan, wala po yun. Kung tatanungin niyo ako sa mga katuwid, hindi na ba tayo magsisimba? Wala po kong sinabi noon. Kung ikaw ay tunay na ligtas, lalo kang dapat magsimba. Hindi para maligtas ka, kundi yun ang bunga ng iyong kaligtasan, at bilang pasasalamat sa Panginoong Diyos, gusto mong lumago ka at ikaw ay a-attend o magsisimba para lalo kang magkaroon ng karunungan. Amen? Okay. Pangalawa po, John 1 verses 12 to 13. Basahin po natin. But as many as receive Him, ngunit kung sino man ang tumanggap sa Kanya, to them He gave the right to become children of God. Ibinigay sa kanila, yung pong lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, binigyan po ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan po. He gave the right to become children of God. Binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So dito po makikita natin na walang sinasabi na kailangang maging Katoliko ka, pumasok ka sa Catholic Church o sa Iglesia ni Cristo o sa Mormons, Jehovah's Witnesses. Wala po. Ang sinasabi po dito na tanggapin mo lang siya. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga ginawa niya sa Kalbaryo, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagkamatay, ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. Sa kanyang pagkamatay, tayo ay mabubuhay. Amen? Kaya dito po sinasabi na hindi ka kailangan maging Katoliko, hindi ka maging kailangan Iglesia, Jehovah, Mormons o ano pang iba. Amen? Ang kailangan mo ay tanggapin mo ang regalong biyaya sa iyo ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, paniwalaan mo yung kanyang mga nagawa at tanggapin mo siyang tanging Diyos, tanging Panginoon, at tanging tagapagligtas. Amen? Okay, patuloy po tayo. Sa John 3:16 naman po sinasabi dito, For God so loved the world, sapagkat mahal ng Diyos ang buong mundo o lahat ng tao, that He gave His only begotten Son. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. That whoever believes in Him, ayan na naman po, na kung sino man ang maniniwala sa kanila, sila ay hindi mawawasak at sila ay hindi sila mawawasak o hindi sila mamamatay at sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi diyan. Dito po sa 3 bersikulo na ito na nasa Biblia, meron po ba kayong nakita na kailangang maging Katoliko ka, na kailangan pumasok ka sa simbahan ng Katoliko? Kaya po itong sinasabi nila dito, ang turo nila ay maling-mali. Maling-mali po ang turo ng mga papa sa Roma. Yung itinuturo nila sa kanilang mga miyembro
sa mga Katoliko po, maling-mali po. Kaya wag natin silang paniniwalaan sa unang turo pa lang nila, baksak na sila. Maling-mali ang turo nila. Okay? O sige, patuloy po tayo. Tignan po natin. Alright, tignan po natin ang susunod. Ito po ang pangalawang tanong doon sa kanilang katekisim, doon sa libro nila ng tanong at sagot. Katekisim number 847, ang sabi po nila, both scripture and tradition, yung pong kasulatan ng Diyos, yung pong Biblia at ang kanilang tradisyon, ang sabi dito, must be accepted and honored. Kailangan daw parehong tanggapin at parehong galangin with equal sentiments and devotion and reverence, na pareho pong bigyan ng devotion at parehong bigyan ng siguro pananampalataya o pagtitiwala. Okay? Or paggalang. Reverence po, paggalang. Amen? Ayun, ibig po sabihin dito, sinasama nila na yung tradisyon na ginawa nila. Alam mo niyo po ba yung mga tradisyon? Ang tradisyon po, tulad ng fiesta, yan po na number 1 niya. Ang sabi nila, dapat galangin daw natin yung tradisyon nila, yung fiesta at saka yung salita ng Diyos, at yun daw po ay magkapareho. Yung pong magagawa ng tradisyon nila at magagawa ng Biblia, pareho daw po yun. Pareho kang bibigyan ng karunungan, pareho lahat. Kaya yun daw po ang sabi nila, should be accepted, ay dapat tanggapin at dapat igalang ng pareho. Equal po, equal. Kailangan magkapareho lang ang paggalang at siguro up to the point na sabihin natin na pati pagsamba, yun po ang sabi nila. Okay? Kaya ito po yung word na reverence. Amen? Yun po sa akin malaki pong kamalian yun. Pero talakayin po natin. Tignan po natin ang sinasabi ng Biblia. Alright? What does the Bible say? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Hinggil sa turo nila na yun daw, salita ng Diyos, scripture at saka yung tradisyon nila, magkapantay lamang. Dapat tanggapin na magkapantay lamang sila. Malaki po itong kalapastangan sa Diyos. Hindi po masasabi na yung tradisyon ng tao, yung inimbento ng tao, ay dapat maging equal lang ito. Ibig sabihin, ang dapat mong pagtanggap sa salita ng Diyos at sa tradisyon ng tao, ang sabi nila ay pareho lang. Yan po ay malaking kamalian. Tignan po natin ang sabi ng Bible. Matthew 15:5-6, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito, siya po nagsasalita, you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Wow! Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, winalang bahala mo na walang halaga ang utos ng Diyos dahil sa iyong mga tradisyon. Kaya galit na galit po ang ating Panginoong Jesucristo sa mga pariseo at sa mga eskribas, sapagkat sila po, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay hypocrites. Hypocrites daw ang mga eskribas at pariseo, at ang sabi ng ating Panginoon Diyos, dahil minamahalaga nila ang kanilang tradisyon, yung mga iniimbento nilang mga bagay na ipagdiriwang nila, instead po, kaysa doon sa salita ng Diyos. Kaya galit na galit ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi niya, kayo mga hipokrito. Ang hipokrito po, ito ay mga taong nagbabanal-banalan lamang. Wala sa loob nila ang kabanalan at balat kayo lamang ang ipinakikita nila. Amen? Kaya po galit na galit. Kaya nung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga hipokrito, halos sumpain niya na ang mga pariseo at eskribas, na sa dahilan po na binibigyan nila ng halaga ang kanilang tradisyon kesa salita ng Diyos. Kaya hindi po dapat pagpantayin yon. Wala pong halaga ang tradisyon ng tao. Ang mahalaga po ay ang salita ng Diyos. Ngunit itong mga pariseo, itong mga eskribas, ginagawa nilang pantay lang daw po, at magkaminsan pa mas mahalaga pa yung tradisyon nila kaysa salita ng Diyos. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ito po mga tradisyon nila, yung mga piyesta po ng mga santo, feast days for the saints. Naku, ang dami pong daan po ang mga santo ng Katoliko, kaya napakaraming beses po ang piyesta. Sa amin lang po, merong piyesta ng Tundo, merong piyesta ng Gagalangin, merong piyesta kung saan-saan. Okay? Kaya yung po, ay nako,
Ang sasabihin ko po sa inyo, napakarami pong tradisyon na inimbento o gawa-gawa lamang ng Romano Katoliko para magkaroon po sila ng sarili nilang kasiyahan, at ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, winawalang bahala ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Amen? Alright, ito pa po, Procession of the Saints. Ayan po, tradisyon nila, babaruan yung santo, ipapako para wag gumalaw, tapos papasanin o ilalagay sa kariton, ililibot. Yan po mga tradisyon, taon-taon po yan. Prayer to the saints, o yan, pati yung pagdadasal po sa mga santo, yan ay tradisyon na ginawa nila. Kung halimbawa may problema ka na hindi mo malutas o gusto mo ng solusyon, punta ka kay St. Jude, punta ka kay St. Christopher kung gusto mo naman na mabigyan ka ng proteksyon sa iyong paglalakbay, at marami pa pong iba. Amen? Mga nobina at saka brown scapular po. Ang sabi, kung nagnunobina ka, sasagutin ka ng Diyos. At kung meron kang brown scapular, ito po parang agimat ang gawa nila, yung brown scapular. Natatandaan niyo po ba yon, yung sa unang pinag-aralan natin? Yung po ay para sa kanila ay nagbibigay ng proteksyon o agimat, at sila po ay hindi magkakasakit. Amen? Maling-mali po yan, yung mga turo niya. Mga tradisyon lang yan na ginawa nila. Yung confessional box po, kailangan pupunta ka sa pare, magsisisi ka ng kasalanan. Hindi sa pare ka nagsisisi ng kasalanan. Pagkat ang pare ay walang kapangyarihang bigyan ka ng forgiveness sa iyong kasalanan o absolution ang tawag nila, kundi ang Diyos lang, sapagkat ang kasalanan ay mapapatawad lang ng Diyos. Amen? Absolution of sins by priest. Maling-mali po yan. Yan ang mga tradisyon na ginagawa nila. Yung pong pag-recite ng rosary, yan po, wala pong support sa Biblia yan. Wala po silang makukuha na katibayan na ito ay pinapayagan ng Biblia. Wala po sinasabi sa salita ng Diyos na ikaw ay gumamit ng rosary. Worship of images, yan po, pinagbabawal din yan ng ating Panginoon Diyos. At sabi, wag kang lilika ng anumang bagay, ng nasa langit, at nasa lupa, at nasa ilalim ng dagat. Wow! Kaya ibig sabihin, wala ka pong ililikain kahit na ano, sapagkat ang Diyos po ay Espiritu, ang sabi niya, at yung gustong manalangin sa akin, manalangin sila sa kanilang Espiritu po, sa kanilang pag-iisip at sa katotohanan. Amen? Yung pong worship ng Eucharist, yung malaking parang tinapay, yung bilog na tinapay po, yung po nasabi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, at yung po ginawa nila, merong malaking Eucharist na nilalagay nila doon sa altar sa Santa Cruz, Manila po, at yung po ay niluluhuran ng tao. Kasama po ako doon. Nung bata pa po ako, alas 12 po ang natawag na vigil sa Eucharist, at ako po nagpupunta doon, kasama ko yung pinsan ko, at kami po nagdadasal, nagro-rosaryo, sinasamba namin yung Eucharist na yun, na simbolo po daw ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala namang sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo na sambahin yung kanyang katawan. Kaya yung po isang malaking kamalian, malaki pong kamangmangan, malaki pong kasinungalingan, at malaking kalapastanganan sa Diyos. Amen? Idolatry po yun. Amen? Wala po sa Biblia na sambahin mo ang tinapay na yon, o yung tinapay na yon na siguro palagay ko po hindi gawa ng ano yun hindi gawa ng tinapay yun, kundi I think gawa po yun ng either plastic o kahoy na pininturahan puti. Tapos nasa itaas, tapos luluhod ka. Kaya yan po ay malaking kabulastugan, malaking kamalian, malaking kasinungalingan, malaking panlilin lang sa atin. Amen? Kaya mag-iingat po tayo. Yan pong mga superstitious beliefs. Yan po. Yung superstitious beliefs, actually, yan po ay pangkukulam, tulad po ng ginagawa ng mga mangkukulam. Witchcraft po yan. O kung tawagin natin ay black magic. Ibig po sabihin niya na dati po ako, sa Quiapo po, meron akong panyo. Papanik po ako doon sa likuran at kukuskus ko yung panyo ko pong hawak doon sa rebulto ng Nazareno, doon po sa may paa niya. Ang paniwala ko po doon, ako ay gagaling. Amen? Pero yung po, wala po yun. Ang sabi po sa Biblia, huwag kang sasamba sa anumang anito, sa anumang bagay na ginawa ng tao.
Amen? Kahoy man ito, semento, concrete, o plastic, o plaster, huwag kang sasamba dyan. Amen? Okay. At purgatory, limbo po, ay yan po nakakatawa po yan. Walang purgatory, walang limbo, napag-usapan na natin po ito. Pero ito pong mga tradisyon na ginagawa nila, ito po ay malaking kamalian, malaking kalapastanganan sa ating Diyos. Amen? Patuloy po tayo. Pangatlo po, Roman Catholic Catechism number 847. Ilista mo kapatid, pwede mong i-verify yan. Bumili ka ng catechism, ng Catholic Catechism at makikita mo. Ito po, number 847 at saka number 966. Kaya po dalawa yan, minsan po magkasama na hiniwalay lang nila, kaya pinagsama ko na po. Alright, ito po sinasabi, the Blessed Virgin Mary is sinless. Si Blessed Virgin Mary daw po ay walang kasalanan. Mary was preserved from sin. Si Mary daw po ay ano ba masasabi natin dito? Hindi po siya nagkasala, siya po ay iningatan. Iningatan po siya sa pagkakasala sa pamamagitan ng grace ni Lord, yung special grace niya, pamamagitan ng special na protection ng Diyos. Committed no sin, hindi po siya nagkasala of any kind during her whole life. Maniniwala po ba kayo na si Mary po ay walang kasalanan? Maaari po yung Catholic Mary nila. Yung Catholic Mary nila, gawa-gawa lang po yun. Alright, dalawa pong klase ang Mary sa ating pag-aaral. Isa pong Biblical Mary at meron din pong Catholic Mary. Yung Catholic Mary po nila, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Okay? Naintindihan niyo po ba ako? Pero yung Mary po ng Bible, hindi po Diyos-Diyosan. Hindi po tumatanggap si Mary ng pagsamba sa Kanya. Siya po ang sabi niya ay isang tao lamang. At sabi niya po siya ay maid servant o isang utusan lamang ng Diyos. Amen? At siya, kinakailangan niya rin ang tagapagligtas. Mary said she needed a Savior. Kailangan niya rin ang tagapagligtas. Ibig sabihin, kailangan niya rin ang Panginoong Jesucristo na iligtas siya. Amen? At wala sinabi si Mary na sambahin siya. Wala po kayong makikita. At kung meron kayong makita, sabihin niyo lang po sa amin, sa akin. At bibigyan ko po kayo ng gantimpala. Bibigyan ko kayo ng 1,000. 1,000 piso sa sino man na makakita at magsasabi na si Mary ay walang kasalanan. Amen? Tulad ng sinasabi ng mga Katoliko sa kanilang Catholic Catechism number 847 and 966. Kung may makita po kayong katibayan dito, sabihin niyo po sa akin. Amen? At kayo po ibibigyan ko ng gantimpala ng 1,000. Okay? Kaya ko na pa magbigay ng 1,000. Kaya yun po ay magiging gantimpala nyo. Kung inyong mapapatunayan na ako ay mali at tamang Katoliko na si Mary ay walang kasalanan. Amen? Okay, patuloy po tayo. What does the Bible say? Ito po, tignan natin. Luke chapter 1, ano ba ito? 40. Okay, nagkamali po tayo ng type dito, pero po ang sabi ni Mary dito, and Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. Ayan po, dito po sinasabi ni Mary na siya ay tuwang-tuwa. Siya ay tuwang-tuwa at ang sabi niya pa nga po, siya ay blessed because siya ay happy dahil kasi sa lahat ng mga babae, siya ang napili ng Diyos na maging anak na siya ay maging anak niya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sabi niya, my spirit has rejoiced in God. Ayan po, my Savior. So, sinabi ni Mary, in God, my Savior. Nangangahulugan lang po na kailangan din ni Mary ang tagapagligtas. Amen? O kaya po si Mary po ay hindi sinless. Hindi natin masasabi na si Mary ay walang kasalanan sapagkat tao lamang siya. Lahat po ng tao ay nagkasala. Ito po, basahin natin. Dito po sa Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world. Ibig mo sabihin dito, sinasabi dito na sa pamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay dumating o pumasok doon sa mundo. At death through sin, at ang kamatayan sa iyong pagkakasala, and thus death is spread to all men. At ang kamatayan ay lumaganap
sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Ayan po, because all sin. So sinasabi, lahat ay nagkasala, lahat ng tao. Sa makatwid, si Mary po, tao din, nagkasala din siya. Amen? Alright. Romans 3:23, basahin po natin. For all have sinned, ayan po nakalagay, all have sinned, and fall short of the glory of God. E dyan po kitang-kita natin na ang tao ay nagkasala. Nagkasala po ang tao, lahat po tayo. At si Mary po sinabi niya, God my Savior. So dyan po nangangahulugan na mali na naman ang turo nila. Maling-mali ang turo nila. Si Mary po ay hindi, ibig sabihin, si Mary po ay sinasabi nila na walang kasalanan, yan po ay malaking kamalian. Malaki pong kalapastanganan sa Diyos sapagkat ang turo nila ay mali. Binabaluktot nila ang turo ng Biblia. Amen? Sa makatwid, pagka tinuturo nila ang mali, maraming matitisod. Yung mga tao na dapat makita ang liwanag, instead na makita ang liwanag, dinadala nila ang mga tao sa kadiliman. Amen? Okay, patuloy po tayo. Number 4 po. Roman Catholic Catechism number 963, 966, 971, and 975. Isulat mo kapatid at iyong suriin ang ating pag-aaral nang malaman mo kung tama ang turo ko o hindi. At kung ako po ay nagkamali, inihiling ko po sa inyo, sabihin nyo sa akin. At kung ako po ay nagkamali, itutuwid ko po yun. At hindi lang po yun, ako po ay babalik sa Katoliko. Kung talagang mali po ang aking pagkakaalam. Ako po ay naging Katoliko for 33 years, nag-aral po ako, at ako po ay mabuting tagasunod ng Katoliko. Ngunit nung makita ko ang katotohanan, ako po ay lumabas sa Katoliko. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ito po ang sabi diyan, the Church rightly honors the Blessed Virgin with special devotion as the Mother of God. Inasabi po dito, ang simbahang Katoliko ay tama lang daw po na bigyan ng galang ang mahal na Birheng Maria, Blessed Virgin, ng isang special devotion. Special devotion po. Ito ay tanging pagbibigay ng handog sa kanya kay Virgin Mary, at tinawag po siyang Mother of God. Tinawag si Virgin Mary na Mother of God at bigyan siya ng special devotion. Yung pong special devotion po halos masasabi na natin yan, parang parang pagsamba kay Virgin Mary. Although nandun lang po sa medyong ibang klaseng salita, pero ang tinutukoy po sa paggawa nun ay pagsamba kay Mary. At tinawag nila si Mary na Mother of God. Yan po uli ay napakalaking kamalian. Yan po ay malaking kasalanan at malaking kalapastanganan sa Diyos sapagkat binabaluktot nila ang katotohanan ng Diyos. Tingnan natin po kung ano ang sinabi ng Biblia. What does the Bible say? Ito, tingnan po natin dito. Alright? Ito po, 46 to 48. And Mary said, at sinabi ni Mary, ito po yung Mary po ito sa Bible, my soul magnifies the Lord. Ibig po sabihin ang aking kaisipan, ang aking buhay ay natutuwa sa ating Panginoon Diyos, ay ibig sabihin po yung siya ay tuwang-tuwa, he magnifies the Lord, pinalalaki niya ang katuwaan niya, at he magnifies yung soul niya po magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced, natutuwa po in God my Savior. Ay sinabi po in God my Savior. Okay? Kaya po doon sa mga beses po na nakikita natin, malinaw po na mali ang turo nila. Inasabi nila na ino-honor lang daw si Mary, pero kung babasahin mo po, talaga pong pinapanalanginan nila si Mary, sapagkat si Mary po sa ating napag-aralan ay ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Hindi po yun ang Mary ng Bible. Yun po ang Mary ng Katoliko. Dalawa po ang Mary na ginagawa nila. Isang tunay na Mary sa Bible at yung Mary nila na ginagawa nilang Diyos-Diyosan. Kaya di po sinabi dito, and Mary said, my soul magnifies the Lord, tinasamba ng puso ko ang aking Panginoong Diyos, and my spirit
has rejoiced, at ang espiritu ko po, ang sabi niya, ay natutuwa sa aking Diyos na aking tagapagligtas. Amen. For He has regarded the lowly state of His maidservant. Ayan po ang sabi po ni Mary, ako ay maidservant. Ako ay katulong ng Panginoong Diyos. Amen. Maidservant for Him, for behold, henceforth all generations will call me blessed. Kaya tinatawag po natin si Mary blessed. Pero ang blessed po, hindi ibig sabihin nun, Diyos-Diyosan. Okay? Ang blessed po, isang ibig sabihin nun ay happy. Kaya si Mary po ay tuwang-tuwa, happy po siya, meron siyang katuwaan sa kanyang puso, at ang puso niya po ay tuwang-tuwa sa ating Panginoong Diyos dahil pinili siya na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po sa pagka-Diyos. Amen? Alright. Ayan po. Alright. Basahin naman po natin ang John 2:4. Ito po, nagsalita po ang ating Panginoong Hesukristo mula po sa kanyang bibig. Ang sabi niya, Jesus said to her, okay, ito po yung pagkakataon po nito, istorya po ito nung wala ng doon po sa wedding sa Cana, meron pong kasalan doon, naubos na yung alak. Kaya tinawag niya ang ating Panginoong Hesukristo at sinabi niya na magmilagro ang ating Panginoong Hesukristo dahil wala ng alak. Kaya sumagot dito ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, woman, what does your concern have to do with me? Kaya tinawag niya po si Mary woman. Ang ating Panginoong Hesukristo, wala po sa Bible ni isang salita lang. Hindi niya sinabi na si Mary po ay kanyang ina. Ang tawag niya po doon ay puro woman. Hindi niya po tinawag si Mary na mother. Okay? Magtataka po ba kayo? Alright, pero yung po, wala po tayong makikita na tinawag niya si Mary na mother. Ang tawag niya kay Mary ay woman. Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. So, nasabi lang po ng ating Panginoong Hesukristo, Mary, bakit ka nakikialam sa akin? Ang oras ko ay hindi pa dumarating. Amen? Pero ang sabi niya dito, woman. Kikita niyo po ba? Kaya dito, hindi naman sa hindi ginagalang, kung hindi sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi tinawag yung Mary, si Mary po na mother. Alright? Ito pa po isang instance. John 19:26 po, when Jesus therefore saw his mother, ayan, and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, woman, behold your son. Ito pong parteng ito po ang isang na nasa kasaysayan na ang ating Panginoong Hesukristo po ay habang nagdurusa po, nakapako sa cross, at ang tinawag niya po ang kanyang ina, at ang sabi niya, woman, hindi niya sinabing mother. Okay, ngayon, marami po silang ipaliliwanag, paikot-ikot po dyan, pero isa lang po masasabi natin, hindi tinawag ng ating Panginoong Hesukristo si Mary na mother. Amen? Ngayon, kayo na po ang musga, kung anong musga ang gagawin ninyo, sinasabi ko lang po sa inyo, ang nakasulat sa Biblia. Amen? At ang hindi nakasulat. Alright? Now, kayo na po ang musga niya. Amen? Okay, tuloy po tayo. Panglima po, ayan, Roman Catechism number 969. Ito po ang isang turo pa nila. The Blessed Virgin Mary is invoked in the Church as the advocate, helper, benefactress, and mediatrix. Ito po ang mga title na ginagawa, ang ibinigay nila kay Mary. Yung pong Catholic Mary. Okay? Dahil yung pong yung pong Biblical Mary natin, hindi po tinatanggap itong mga binibigay nilang titulo na advocate, helper, benefactress, and mediatrix. Sapagkat si Mary po sa Bible ay hindi dinadasalan, hindi hinihingan ng tulong. Ang hinihingan lang po ng tulong ay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit dito po, at talaga pong tinataas nila yung Catholic Mary nila, yung Mary po ng Katoliko, unti-unti po lang tinataas yan hanggang sa ito ay maging Diyos-Diyosan ng mga Romano Katoliko. Okay? Kaya ang tawag sa kanya advocate. Advocate, ito tagapayo. Helper, ito po tagatulong. Okay? Benefactress po, ito yung mga nagbibigay ng benefit, ang nagbibigay ng tulong. Okay? Mediatrix po, ibig sabihin ito po ang tagapamagitan, babaeng tagapamagitan.
Ang sabi po sa Bible, ang tagapamagitan lang between man and God, ang tagapamagitan po sa tao at ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero dito po, sinasabi nila ngayon na may kakompetensya na ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi nila na si Mary po ay mediatrix. Ito po ay malaking kamalian. Wala po kayong makikita dito sa Biblia. Kaya lahat po ng turo nila ay wala pong suporta, wala pong katibayan na makikita doon sa salita ng Diyos. Amen. Wala po. Ito po, panlima na ang ating pag-aaral, wala po kayong makikita. Amen. At kung may makita po kayo, sabihin nyo lang sa akin, at bibigyan ko kayo bilang gantimpala lang sa inyong pagpapagod, hanapin po ninyo, at kung may makita kayo, bibigyan ko po kayo ng 1,000 piso. Amen. Okay, patuloy po tayo. What does the Bible say? 1 Timothy 2:5, and sabi po dito, for there is one God, ayan po, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Dito po sinasabi na iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at ito ay si Hesukristo. Ayan po, malinaw na malinaw po eh. Ang sinasabi ko po sa inyo ay hindi galing sa akin. Ito ay tinatranslate ko lang o ibinibigay ko lang paliwanag sa inyo yung nakasulat sa Bible. Amen? Kaya maganda po nito, may English dito at tinatagalog ko pa para kung mali po ang Tagalog ko, at least makikita nyo sa English. Amen? Okay, patuloy po tayo. Pang-anim po, ito naman sa Roman Catholic Catechism number 966. Ang sabi po dito ulit, Mary is the Immaculate Virgin, ever virgin. Sinasabi po dito na si Mary daw ay hindi na nagkaanak maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so yan po ay maling-mali. Pero bakit ganun ang sabi nila? Dahil kasi ang mga Romano po sa napag-aralan natin ay galing sa paganong nation or country. Ang mga Roman po na pag-aralan natin yan ay mga pagano. At yung ang mga Roman po kumuha po ng iba't ibang klaseng ano po masasabi natin yan, ibang klaseng paraan ng paganong pagsamba. Okay, kaya nakuha nila ito doon sa Greek. Yung pong Greek mythology, ito po mga alamat ng mga Grego. Alright, doon po sa kanila, ang mga babae doon tulad ni Athena, Diana at iba pa, yung po ay may mga anak pero walang asawa. Okay, may mga anak po yun pero walang asawa, basta nanganak lang. Kaya sila, nasabi nila, yung virginity nung Diyos-Diyosa nila ay ganun pa rin. Ngayon, ganun din ang gusto nilang gawin kay Mary, na si Mary nagkaanak kay Christ, pagkatapos wala ng sexual relation sa iba. Kaya sinasabi po nila na si Joseph daw po ay hindi niya nagalaw si Mary, although at least sa record po sa libro ay nakalagay na naging asawa niya si Mary 12 taon, dahil nung 12 taon po, dinala nila si Hesukristo, ating Panginoong Hesukristo sa templo. So at least po may record na nagsasama silang magpamilya, si Joseph, ang ating Panginoong Hesukristo, at si Mary, at least sa loob ng 12 taon. So ang sabi nila, doon sa 12 taon na yon, hindi daw ginalaw ni Joseph si Mary. Ibig po sabihin, wala silang sexual relation. Yun po, ewan ko po, sa akin po, napakamaling turo yan. Sapagkat para bang ginagawa nila, masama yung sexual relation. Ang sabi lang po ng Diyos, masama ang sexual relation kung hindi tama. Ibig sabihin, kung hindi kayo kinasal, nagli-live-in lang kayo, yun ang masama. Amen? Yun po ang masama. Pero kung ilalagay po sa lugar at meron pong bendisyon ng Diyos, ang inyong pag-aasawa, yun po ang gusto ng Diyos, na magkaroon ka ng pamilya. Although meron pong iba na binigyan talaga ng gift, binigyan ng biyaya na manatiling single. Pero ang general po, ang ano ng Diyos, ang plano ng Diyos, tayo po lahat ay magkaroon ng pamilya. Amen? Okay, kaya po yung sinasabi nila dito na si Mary po ay ever virgin, talaga pong hindi na siya nag-anak. Maski na asawa niya si Joseph, hindi daw, ang sabi nila, hindi daw magagalaw ni Joseph si Mary sapagkat si Mary po ay virgin na pinagpala ng Diyos. Okay?
Wala po sa Biblia yun, wala po kayong makikita. Ang katunayan po, sa Biblia sinasabi na may mga kapatid ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapatunay lang po na may anak ang ating si Maria po, ay nagkaanak po ng mga babae at mga lalaki. Basahin po natin ang Biblia. Ito po, Matthew 1 to 24-25, ang sabi po dito, Then Joseph, being aroused from the sleep, did as the angel of the Lord commanded him. Dito po sabi na nagising si Joseph sa kanyang pagkakahimbing at ang Diyos ay inutusan siya at ang sabi sa kanya, at tanggapin mo si Mary, okay, na iyong asawa. Yun po ang sabi ng anghel. And did not know her, at hindi niya ginalaw si Mary. Did not know her, ibig sabihin mo sa hindi siya nakipagtalik kay Mary till hanggang she had brought forth her firstborn son. Hanggat hindi na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nakipagtalik si Joseph kay Mary. Alright? Kaya doon po, pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo by virgin birth. Wala pong tatay, kundi ang pinakatatay pong tumatay yung tatay ay ang mahal na Espiritu na sa pamagitan ng kapangyarihan ng mahal na Espiritu Santo, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at naisilang na tao. And He called His name Jesus. Kaya dito po makikita natin na sinasabi po na hindi ginalaw ni Joseph si Mary o hindi siya nakipagtalik kay Mary hanggat hindi na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Nung maipanganak na po ang ating Panginoong Jesucristo, nagtalik po silang dalawa at sila po ay nagkaroon ng maraming anak. Ito po, Matthew 13:55-56. Basahin po natin. Ito po sabi ng mga kapitbahay nila. Is this not the carpenter's son? Tinatanong po nila, hindi ba ito ang anak ng isang karpintero na kapitbahay natin? Is not his mother called Mary? Hindi ba itong batang to, ang pangalan ng nanay nito ay Mary? Ayun. And his brothers, at ang kanyang mga kapatid, hindi ba si James, Joseph, Simon, and Judas? And his sisters, ayun o. Hindi ba yung mga kapatid niyang babae, are they not all with us? Kaya dito po makikita natin na si Mary po nagkaanak pagkatapos niyang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun. Ang sinasabi po nila, ganyan po kasi doon sa goddess, doon sa mga Greek mythology po, yung mga alamat po, mga kwento po ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan po doon sa kwento-kwento, sa Grego po, sa Greek, yun po ay mga walang asawa basta nagkaanak na lang. Kaya yun ang mga Diyos-Diyosan nila. Kaya si Mary po ayaw lang payagang masabing nanganak sapagkat gusto nilang gawing Diyos-Diyosan yung Mary nila. Pero yung Mary po ng Bible, talaga pong nanganak si Mary pagkatapos niyang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At para bang sinasabi nila marumi ang sex dito po sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo, ang mas marami pong anak ay tinatawag nilang malaking biyaya sa Diyos at ang hindi magkaanak ay parang sinumpa ang sinapupunan ng babae. Amen? Okay, kaya marami pong anak, si Mary, at least 4 po sinasabi dito, 4 na kapatid na lalaki. Sa babae naman po, hindi sinasabi kung ilang babae at hindi sinasabi ang pangalan, pero matibay pong sinasabi dito na si Virgin Mary po ay hindi virgin forever. Pagkatapos pong ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, sila po ni Joseph ay nagtalik at nabuntis po si Mary at nanganak. Ang pangalan po ng anak niya na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay James, Joseph, Simon, and Judas. And his sisters, are they not all with us? At yung mga babae po, walang pangalan at hindi sinabi kung kailan. Amen? Kaya po ang turong ito, Catechism number 966, ay malaki pong kasinungalingan, malaki pong kabulastugan, malaki pong kalokohan. Huwag po tayo magpadaya. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ito po, ayan po, ito, kadugtong lang po ito. Minsan po mahaba yung Catechism kaya babasahin nyo po yun. Kaya pinagputol-putol ko lang po para maisa-isa natin. So ito po kabilang din sa 966, ang sabi dito,
when the course of her earthly, ibig po sabihin ng matapos na ang buhay ni Mary, she was taken up body and soul into heavenly glory. O sinasabi po dito na nung matapos na ang buhay ni Mary, siya daw po ay umakyat sa langit. Ascension of Mary po or Assumption of Mary, umakyat daw po si Mary sa langit and exalted by the Lord as Queen over all things. At siya po ay binigyan ng malaking karangalan o malaking parangal ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo bilang Queen of Heaven. Naku, alam niyo po, nakakapagod lang, pero pagtitiisan ko pong sabi nito, malaki pong kamalian yan, malaking kasinungalingan yan, malaking pandaraya yan. Okay, kaya wag po tayong basta-basta makikinig sa kanila. Wag po tayong maging mangmang, wag po tayong maging bobo. Suriin po natin ang turo ng Katoliko at makikita niyo po na mali ang mga turo nila. Amen? Kaya ito po, pampito na po ito na sinasabi natin at marami pang mga katikisim na nandiyan na ito po ay wala. Wala pong katotohanan at malaki pong kasinungalingan, malaking kalapastanganan po sa ating Diyos. Amen? Sapagkat binabaluktot nila ang tama, sinisira nila ang katotohanan ng Diyos. Amen? Kaya ito po ay mali, hindi po totoo na si Mary ay umakyat. Wala po kayong makikita sa Biblia. At yan po, kung may makita kayo, bibigyan ko na naman kayo ng 1,000. Sa makatuwid, kung makakita ka kapatid, doon sa 7 pinahahanap ko sa iyo, makita mo lahat na ako ay mali, meron ka na magkano? 7,000 na kapatid ang ibibigay ko sa iyo kung makita mo lahat na ako ay mali at tama ang Katoliko. Amen? Okay, patuloy po tayo. Pero basahin po natin dito ay itong mga verses na ito sapagkat para mapatibayan ko po sa inyo na si Mary po ay hindi umakyat sa langit. Ikikwento ko lang po ng madali. Meron pong mga umakyat sa langit, pero wala pong sinasabi kay Mary. Hindi po siya umakyat sa langit. Ang alam ko pong mga umakyat sa langit ay ito. Unang-una po, sa Genesis 5:21 to 24, si Enoch. Si Enoch po ay umakyat sa langit. Ito, nakalagay dito, Enoch lived 65 years and walked with God, and he was not, for God took him. Ayan, for God took him. Yung he was not here, ibig po sabihin, hindi siya namatay, for God took him. Hindi siya namatay sapagkat kinuha siya ng Diyos, dinala na siya sa langit. Sa maikling kwento po, ganito po ang nangyari dyan. Isang araw po, naglalakad sila, ang Diyos Ama, ang Diyos natin at si Enoch, naglalakad sila. Okay, halika Enoch, maglakad muna tayo. So naglakad sila. Sa paglalakad nila, ang sabi ng Diyos sa kanya, alam mo Enoch, napakalayo na ng bahay mo eh. Pero mas malapit ka sa bahay ko. Gusto mo ba magtuloy na lang sa bahay ko? Masabi po natin, sabi ni Enoch, opo. Kaya si Enoch dinala ng Diyos doon sa kanyang bahay, sa tahanan ng Diyos, at si Enoch po ay hindi na namatay, hindi niya naranasan, hindi niya nakita ang kamatayan sapagkat siya po ay dinala ng Diyos doon sa kalangitan. Amen? Yan po. Pangalawa naman po, si Elijah, okay? As Elijah and Elisha walk on conversing, a flaming chariot and flaming horses came between them, and Elijah went up to heaven. Ayun, Elijah went up to heaven in a whirlwind. So, dito po sinasabi na habang naglalakad si Elisha po yun ang assistant ni Elijah. So, naglalakad sila. Pero habang naglalakad sila, ay may dumating na chariot of fire. Okay, hindi ko po maipaliwanag sa inyo kung ano yun. Nag-aapoy huyo na karwahe. Sumakay doon si Elijah at sa pamagitan ng ipo-ipo, si Elijah po ay dinala sa langit. Amen. Yung po sinasabi diyan, mababasa niyo po sa 2 Kings chapter 2, verses 9-1. Okay? Ang pangatlo po ito si Matthew 17:1-3. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain. So after po 6 na araw daw, dinala ng ating Panginoong Jesucristo si Peter, James, and John at napunta sila doon sa mataas na bundok. Led them up on a high mountain by themselves, and He was transfigured before them. At ang nakita nila ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbago ng anyo. Nakita nila ang damit ng ating Panginoong Jesucristo ay nagningning at ang liwanag ay para bang nakakabulag sa liwanag.
ang ningning ng damit na suot ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? Tapos and behold, Moses and Elijah appeared to them talking with him. At nakita nila si Moses at si Elijah na nag-uusap. Kausap nila ang ating Panginoong Jesucristo. So dito po masasabi natin na si Moses po ay dinala na rin sa langit. Bagamat sa Old Testament po makikita natin na si Moses po ay namatay at inilibing. Pero dito po sa pagkakataong nito sa New Testament 17:1-3, makikita natin at nakita nila si Moses po ay buhay at nasa langit. Kaya ito po ang patunay na si Moses po ay nasa langit, si Elijah ay nasa langit na, si Enoch ay nasa langit na rin. Amen? Okay, patuloy po tayo. Okay, kaya dito po sinasabi nila na si Mary daw ay queen over all things. Yan po ay malaking kalokohan. Kaya wag po kayong palilinlang, wala po sa Bible yan. Again, kung mapapatunayan mong mali ako kapatid, at mapapatunayan mo na si Mary ay queen at siya ay sinaluduhan ng Panginoong Diyos, ang pera mo na kapatid sa akin ay 7,000. Sabihin mo lang at ipapadala ko sa iyo ang 7,000 piso. Amen? Okay, patuloy po tayo. Now, John the Baptist, ang sabi po dito, si John the Baptist daw po ay mas mataas pa kay Mary. Actually po sinabi dito sa Matthew 11:11, surely I say to you, inasabi ko sa inyo ng totoo, among those born of women, doon po sa mga pinanganak ng babae, there has not risen one. Wala pang lumabas na masigit pa kay John the Baptist. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Well, dito po sinasabi na si John the Baptist po ang pinakamataas sa lahat ng pinanganak ng tao dito sa mundo. Amen? Siya po sinasabi ito na pinanganak ng mga babae. Of course, maliban po sa ating Panginoong Jesucristo. Dito nang po tinutukoy doon sa kapwa niya, tao sa atin, na sinasabi siya ang pinakamataas o siya pinakamahalaga na ipinanganak ng babae. Amen? Kaya dito po sinasabi na actually, mas mataas pa si John kaysa kay Mary. Sapagkat kay Mary po, walang sinabi. Walang sinabi ang ating Panginoong Jesucristo about Mary na siya ay queen, na siya ay katangi-tanging babae, etc., etc., etc. Wala po eh. Hindi po siya sinabing reyna siya, hindi po sinabi puputungan siya ng korona, wala po sinabing aakyat siya sa langit, wala pong sinabing paparangalan siya, wala po eh. Pero kay John the Baptist, may sinabi ang ating Panginoong Jesucristo mula sa kanyang mga labi na walang hihigit pa kay John the Baptist na ipinanganak ng babae o ng sinumang babae. Amen? Kaya dito po lumalabas na mas mataas pa si John the Baptist kaysa kay Mary. Amen? Okay, patuloy po tayo. Number 8, o pangwalo na ito kapatid. Alright? Ito naman sa Catholic Catechism number 1030. Alright, isulat mo kapatid. Ito po sinasabi, the final purification or purgatory, all who die in God's grace and friendship, lahat ng namatay sa Diyos, sa biyaya ng Diyos at sa pagkikipagkaibigan sa Diyos, but is still imperfectly purified, ngunit ito ay may dungis pa ng kasalanan, and indeed assured of their eternal salvation. But after death, ngunit sa kanilang pagkamatay o pagkamatay po nila, they undergo purification. Sila po ay sasalin doon sa paglilinis so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Sila po ay lilinisin muna doon sa purgatorio para po sila ay magkaroon ng karapatan bago sila pumunta doon sa kalangitan. Kaya dito po sinasabi ang purgatorio ay isang lugar na temporary place po na ikaw ay lilinisin muna. Kumbaga sa Tagalog, sasabunin ka mo doon, lalabang ka doon, papaliguan ka doon, etc. Okay, ito pong purgatory, inimbento lang po ito. Hindi ko na matanda ang taon, pero ito po isang proclamation lang o isang invention lang po ng Katoliko na sinasabi nila ang purgatory. Alright? Bakit po sinasabi lang may purgatory? Dahil kasi nga, ang isang gimmick po ng Katoliko ay ipagdasal ang mga patay na wala naman sa Biblia. So, sabi nila, yung mga mahal mong patay nasa purgatorio yun. Kailangan ipagdasal ng simbahan yun para
malinis siya kaagad at makarating sa langit. Yun po ay malaking kalokohan. Binobola lang kayo. Wala po sa Biblia nun. Wala po sa Biblia nun. Hindi po, yun po ay baluktot na katotohanan. Yan po ay walang katotohanan. Ni isa man. Yan po ay malaking panglilinlang sa inyo. Kaya wag po kayong palinglang. Wag po tayong maging bobo. Tayo po suriin natin ang mga tinuturo sa atin. Okay? Kaya yan kapatid, kung mapatunayan mo tama sinasabi nila dito at ako ay mali, 8,000 na kapatid ang premyo mo. May 8,000 ka na sa akin kung mapatunayan mo lahat na mali ang turo ko. Amen? Sasagutin ko po yan. Ano naman ang sabi ng Biblia? What does the Bible say? Okay, no process of cleansing or place of cleansing called purgatory. Ito, invented by Pope Gregory. Inimbento lang po ito. Ito po ay inimbento lang ni Pope Gregory noong 593 AD. At ito po approved at the Council of Florence in 1493. At ito po ay inaprubahan, pinayagan ng konseho sa Florence in 1439. Kaya po walang katotohanan. Sila lang po ang nagsabi na ito na ang gagawin natin, meron na tayong purgatorio. Sila lang po. Walang sinabi ang Diyos about purgatory. Amen? Okay, patuloy po tayo. Hebrews 9:27. And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. Ang linaw-linaw po sinasabi ng Bible dito. Ayan, makita nyo. Matapos ang tao ay mamatay, ang susunod na doon ay ang paghuhusga sa kanya. Okay, ang paghuhusga po, okay, either husgahan ka ng kaparusahan o husgahan ka ng gantimpala. Kung ikaw ay naniwala sa Diyos, ikaw ay born again, nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, tinanggap mo lahat ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at siya ay tinanggap mong tanging Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay born again na. Kaya lahat ng gagawin mo sa buhay mo bilang pasasalamat at bunga ng iyong kaligtasan, ikaw ay bibigyan niya ng gantimpala. Okay, ngayon, kung ikaw naman ay kakaiba, ibig sabihin hindi ka naniwala sa Kanya, sa iyong pagkamatay, ikaw ay huhusgahan. Amen? Alright, patuloy po tayo. Number 9, Roman Catholic Catechism number 1463. Ito po ang sinasabi. Ngayon, lahat po ito isulat ninyo at kumuha kayo ng Catechism, Catholic Catechism, at makikita mo lahat ito kapatid. Okay, ang sabi po dito, since Christ entrusted to His apostles the ministry of reconciliation, bishops who are their successors and priests, the virtue of the sacrament of holy orders have the power to forgive sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dito po sinasabi na mga pare, papa, arsobispo, cardinal, sila daw po ay may authority, meron silang karapatan at kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ay yan po again, malaking kalapastanganan po yan, malaking kalokohan po yan. Yan po, malaking kabulastugan po yan. Ano pa masasabi natin? Yan po yung malaking pandaraya, malaking panlilinlang. Lahat po masasabi natin dito sapagkat ito po ay mali. Wala po sinasabi ng Bible na ang pari po, ang papa, ang bishop, ang cardinal ay mayroong kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ng tao. Iisa lang po ang mayroong kapangyarihang magpatawad, yan po ay maliban sa ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya ang sabi po nila dito ay malaking kasinungalingan, malaking kalapastanganan. Kaya kapatid, suriin mo. Again, pagka nalaman mong ako ay mali, pang siyam na ito, ikaw na ay mayroong 9,000 piso kung mapapatunayan mong mali lahat ang sinabi ko. Amen? Alright. At ano naman ang sabi ng salita ng Diyos? Ito po ang sabi, Mark sa 2, chapter 2 po, verses 5 to 7. When Jesus saw their faith, nang makita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanilang paniniwala, sinabi niya doon sa paralitikong tao, sabi niya, anak, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Ngayon, nandun yung mga scribes po, andun yung mga scribe na nanonood sila, and they are reasoning in their hearts. Ang sabi nila, bakit sinasabi nitong taong to? Bakit nagsasalita ito ng mga kalapastanganan? Sinasabi po nila ng ating Panginoong Jesucristo daw ay nagsasalita ng kalapastanganan. Sapagkat ang sabi nila, who can forgive sins but God alone? Na yan po.
Sila po mismo sinasabi, sino man makakapagpatawad kung di ang Diyos lamang? Ayan po Diyos lamang ang sinasabi. Maski na yung mga kalaban ni Kristo, sinasabi po na ang Diyos lamang ang makakapagpatawad. Ngunit dito po sinasabi ng Romano Katoliko na yung Papa, yung Cardinal, yung Bishop, yung Pare, at lahat sila ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, samantalang sinasabi ng salita ng Diyos na Diyos lang ang makakapagpatawad. Kaya iyan pong mga turo na napakalaki pong pagsisinungaling yan. Kaya mag-iingat po tayo, okay? 1 John 1:9, ang sabi po dito, if we confess our sins, that's yun po, kung ikukumpisal natin at magsisi tayo sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo, He is faithful and just to forgive our sins. Siya ay laging tapat na tayo ay patawarin. Kaya kung tayo po ay nagkasala, lumapit lang po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, lumuhod tayo, humingi po tayo ng ng kapatawaran, at tayo po ay kanyang patatawarin. Amen? Kaya hindi po kailangan ng mga pari. Ito po ay maling-mali at malaking kalokohan po ito, malaking kabulastugan po ito, ito po ay malaking pandaraya sa atin. Kaya ngayon po, dun sa mga tanong na sinusulat nila doon sa katekism nila, lahat po yun, mula nung nag-umpisa po tayo, 1.9 na tayo, lahat po yun ay mali. Wala pong sinasabi sa Biblia, wala silang makitang katibayan galing sa Biblia. Amen? Patuloy po tayo. Ito naman po, Roman Catholic Catechism number 1250. Isulat mo lang kapatid, 1250, ang sabi po dito, the church and the parents would deny a child the church and the parents would deny a child the precious, the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer baptism shortly after birth. Sinasabi po dito ng mga magulang na hindi ibibinyagan ng kanilang anak shortly po, pagkaraan po ng ilang buwan lang o ilang linggo, whatever, na ang bata po ay naipanganak, ito po ay dapat na bautismo na kaagad. At kung hindi po daw nila babautismo nito, ito po ay mawawalan ng biyaya mula sa Diyos. Okay? Yan po mali din po yan Wala po kayong makikita dyan na ang bata po ay binabautismuhan. Napag-usapan po natin ang bautismo. Ang bautismo po ay hindi para sa bata. Ang bautismo po ay para dun sa may ganap ng kaisipan. Doon po sa may kaalaman na ng tama at mali. Itatanong ko sa inyo, yung bagong kapapanganak lamang na bata o infant, yung po ba may pagkakaalam ng tama o mali? Wala. So sa makatwid, wala silang pananagutan pa. Wala pang pananagutan ang mga batang kapapanganak lamang para sila mabautismuhan. Ang bautismo po, yan po ay testimony. Yan po hindi alam ng Romano Katoliko na ang bautismo ay pagpapatunay. Yan po ay yung pagpapatunay, katibayan ng iyong pananampalataya. Okay? Ang isang musmus na bata po, nakapapanganak lang. Wala pa po yung accountability. Wala pa po yung pananagutan sa tama at mali. Kaya yan po, ang bata po, maski na mamatay po yan, na isang sanggol, yan po ay tuloy-tuloy sa kalangitan. Pagkat siya po ay wala pang pananagutan sa kanyang gulang, hindi niya pa alam ang tama at mali. Amen? Ayan po yan. Kaya sinasabi po nila dito, totoo pong mali. Totoo pong malaking kasinungalingan ang sinasabi nila dito. Amen? Okay, tignan po naman natin ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po dito, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Dito po sinasabi na kung tatanggapin mo ang bigay na regalo at bigay na biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay magiging anak niya. Dito po sinasabi nila, kailangan mabautismuhan ka. Ang bautismo po ay pagpapatunay lamang. Hindi ka maliligtas sa bautismo, ngunit magpapabautismo ang isang taong naniniwala sa Diyos para patunayan ang kanyang paniniwala. Kapag kung ayaw mong patunayan ang iyong paniniwala, yun lang ang nagsasabi na ikaw ay hindi patunay na ligtas sapagkat ikinahihiya mo ang iyong pananampalataya. Amen? Okay, John 3:16 din po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes. So yan po sinasabi, sino mang maniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya hindi mo kailangan ng bautismo.
Ngunit yun ay kailangan mo, kung mayroong pagkakataong mabautismohan ka, yun ay kailangan para patunayan mo ang iyong paniniwala. May pagkakataon po na hindi ka makapagbautismo tulad po sa mga bayan o sa mga country po o nasyon na pinagbabawal ang bautismo tulad po ng sa Saudi Arabia at iba pang communist countries. Pinagbabawal po yan, lalo na dun sa mga Muslim na country. Kaya hindi ka po mahirap pong magkaroon ka ng baptism doon. Kung hindi, pag nakita nila, ikukulong ka nila. Amen? Kaya doon po sa pagkakataong yun, maski na wala kang bautismo, tuloy ka pa rin sa kalangitan. Amen? Ngunit kung mayroong pagkakataon, dapat kang magpabautismo sapagkat kung hindi, magpapatunay lang na hindi totoo ang iyong sinabi, hindi totoo ang iyong kaligtasan. Amen? Okay, Deuteronomy po 30:19 sinabi, "Today I have given you the choice between life and death." Okay, between blessings and curses. Sabi po dito na binibigyan tayo ng Diyos ng karapatang mamili, buhay, kamatayan, sumpa o biyaya. Ang sabi ng Diyos, sana piliin mo ang buhay para ikaw ay mabuhay at ang iyong lahi. Amen? Alright, basahin niyo po yan. Tandaan niyo po yung mga verses na yan. Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves." Ikaw ay naligtas dahil sa awa ng Diyos sa mamagitan ng iyong pananampalataya, at ito ay hindi sa iyong sariling gawa. It is the gift of God. Ito ay regalong biyaya sa iyo ng Diyos. Kaya yun lang po gagawin natin, tanggapin. Kaya ang bata po ba makakatanggap ng regalo ng Diyos? Hindi. Bakit? Wala pa siyang isip eh. Bata pa lang siya. Kapapanganak lang niya. Kaya ito pong turong ito ay napakalaki pong kamalian ito. Maling-mali po ito. Amen? Okay, patuloy po tayo. Roman Catholic Catechism number 14771. An indulgence is partial or plenary, that is full, according as it removes either part or all of the temporal punishment due to sin. Indulgences may be applied to the living or the dead. Naku, eto na naman tayo. Ito na naman po ang turo nila. Ang sabi po dito, yung indulgence po, ano yun favor. Okay, parang credit Bibigyan ka ng credit pag nakagawa ka ng mabuti. Okay, yun po dito. Parang savings account o checking account mo, pag naglagay ka ng deposit, meron kang mawi-withdraw. Okay, i-credit yun sa account mo. Ito sinasabi nila, an indulgence po or favor, ito maaaring yung part lang o maaari naman buo according it removes either part or full of your temporary punishment. Kaya kung marami kang nagawang mabuti, naiipon daw po yun, naiipon. Kaya kung meron kang kasalanan, meron kang pambayad sa kasalanan mo. Wow. At talaga po, nakakatawa Para bang naglolokohan lang tayo dito Niloloko lang tayo dito. Wag po kayong maniwala dyan Wala po silang makita dyan Tanungin mo sila, kung may makita sila, ni isang katibayan sa Biblia, wala. Ano gagawin lang nila? Makukwento sila. Lahat ng pinakita ko sa inyo, may sarili silang kwento. May sarili silang istorya. Doon lang bibilugin ang utak mo. Doon ka lang i-brainwash. Doon ka lang paiikot-ikutin. Kaya kapatid, huwag kang bastang mahihilo doon. Umalis ka na. Pagkat mali lahat ang turo, pansampu na ito. Ang dami ng katikisim na tanong dyan. Pero wala ni isa mang katibayan kang makikita. At katunayan, kung mapatunayan mong mali ako at malaman mong tama sila lahat, 10,000 na ibibigay ko sa iyo, Brad. Bali, 10,000 piso na kung mapatunayan mong mali lahat ang turo ko. Amen? Okay, kaya ito, malaking kasinungalingan po ito, malaking kabulastugan ito, malaki pong kalokohan ito, malaki pong pandaraya ito, malaki pong kalapastanganan ito. Ano pa masasabi natin dito? Kaya po, wag po tayong paakit sa kanila. Yan po ay napakamaling turo po yan. Huwag tayong maging bulag. Buksan mo ang iyong mga mata, kapatid. At kung ang turo nila ay mali, umalis ka dyan. Umalis ka dyan, sapagat sabi ng Diyos, pag hindi ka umalis dyan, kasama kang mapaparusahan. Amen? Hindi ako nagsasabi niyan, hindi kita tinatakot, kapatid. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. Okay. Ano sinasabi ng Biblia? Okay? Sabi na dito, indulgence or favor or what?
Ano sabi ng salita ng Diyos? 2 Chronicles 7:14, ang sabi niya, if my people who are called by my name, kung ang aking mga tao, ang aking mga anak na tinawag sa aking pangalan, I will humble themselves. Ano ibig sabihin nito? Sila ay magiging mababa ang loob, and pray and seek my face, magdasal at hanapin ang aking mukha, and turn from their sin, at iwanan nila ang masasama nilang ginagawa. Then, kung gayon, I will hear from heaven, mula sa langit, sila ay pakikinggan ko, and will forgive their sin, at ang kanilang mga kasalanan ay patatawarin ko, and heal their land. At aking gagamutin o ibabalik sa kanila ang biyaya mula sa kanilang lupa. Amen? Yan ang sabi ng Diyos. Okay, wala naman sinabing kailangan meron kang indulgence o meron kang favor o meron kang credit eh. Wala po dyan. Hindi po pwede na, ang sinasabi nila, pag nagbigay, halimbawa, nagtrabaho ka dito sa simbahan nila, naglinis ka, nagwalis ka, o whatever, then meron ka daw indulgence. Kung nagbigay ka ng contribution, tumulong ka sa mahirap, meron ka uling credit, etc. Ngayon, kung nagkasala ka, pwedeng gamitin yung pambayad doon sa kasalanan mo. Ay nako, napakalaki pong kalokohan yan eh. Kahit maghapon natin halongkatin ng Biblia, wala kang makikita diyang kapatid. Okay? Pero sige, subukan natin. Ako naman parang katuwaan natin ito, magkaroon tayo ng konting kasiyahan. And at the same time po, nag-aaral po tayo ng tunay. Gusto ko lang pong magkaroon kayo ng inspirasyon na yung pinagpaguran ninyo, mabigyan naman ng biyaya. At ang sabi ko sa inyo, pag 10 na ito, di bali, 10,000 na ang ibibigay ko sa inyo, 10,000 piso sa bawat mapatunayan mong ako ay nagkamali. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ito, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Sinasabi dito kung tayo po ay magsisisi, lalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo at hingi tayo ng tawad, tayo po ay patatawarin Wala naman sinasabi dito, titingnan kung meron ka pang indulgence o meron ka pang credit o meron ka pang favor Kung marami kang ginawa, pambayad doon sa kasalanan mo, wala naman po, hindi po ba? Kitang-kita naman ninyo kaya mali po ang turong ito. Huwag niyo pong paniniwalaan yan. Tuloy po tayo. Okay, 11 po. Yan. Roman Catholic Catechism number 1471. Isulat mo kapatid at ating suriin ito. Ang sabi po dito, the sacrament of penance is a whole consisting in 3 actions of the penitent and the priest absolution. So dito po yung sacrament of penance po, sabi dito, kung ikaw ay magsasakripisyo, kung pahihirapan mo ang sarili mo, o ikaw daw po ay bibigyan ng kapatawaran ng pare, absolution of the priest. Amen? Pero wala po yun Ito, another invention na naman nila. Meron silang ikakatwiran dyan, pero sarili nilang istorya. Okay? Sarili nilang fairy tales. Okay? Yung po mga gawa-gawa lang nila, mga invention lang nila, mga istorya lang nila, pero wala silang makuha sa Bible na babasahin mo na yun na nagpapatunay dito sa sinasabi nila. Walang sinasabi sa Bible na ikaw ay magsakripisyo, ibig sabihin lagyan mo ng sakit ang katawan mo, ibig sabihin ipako mo ang sarili mo kung Biyernes Santo, o ikaw ay inflict mo, lagyan mo ng injury yung katawan mo. Wala pong sinasabi sa Bible diyan. Wala pong sinasabi niyan. Ang sabi lang po sa Bible ay lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo, humingi ka ng tawad at ikaw patatawarin. Wala sinasabi po ang pare ay mayroong karapatang magpatawad. Tao lang siya. Napag-aralan po natin, ang Diyos lang ay may kapangyarihan at may karapatang magpatawad sa kasalanan. Amen po ba? Ako po ba nasusundan ninyo? Naunawaan niyo po ba ako? Okay, kung meron po kayong tanong, isulat lang po ninyo at ating pag-uusapan yan. Amen? Sa Luke, what does the Bible say? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Luke 5:21, basahin po natin. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Nabasa na po natin yan, inuulit ko lang. Kaya sinasabi po sa Bible dito, only God can forgive sins. Diyos lang ang makakapagpatawad sa kasalanan natin, at hindi mo kailangan ng indulgence na marami kang naipon na magandang gawa para yun pambayad mo sa kasalanan mo.
Napakalaki pong kamalian yan. Napakalaki pong kasinungalingan, napakalaki pong kabulastugan, napakalaki pong kalapastanganan. Ano pa masasabi natin? Sobra-sobra na ang pagtuturo nila. Mula umpisa, 11 na tayo, wala pang tumatama sa isang turo nila. At kung mapatunayan mo po kapatid na mali lahat yun, meron ka ng 11,000 pesos. Amen? Pagkat bawat mali ko ay 1,000. Okay, pang 11 tanong na ito, pagtuturo at lahat ng katikisim nila mali . So, 11,000 piso ang kakamtan mo, Brad, kung mapapatunayan mong ako ay mali. Amen? Okay, patuloy po tayo. Panlabindalawa na po ito. Dumadami na ang pera mo, kapatid, kung mapapatunayan mong ako ay mali. Okay? Roman Catholic Catechism number 552. Ito po ang basa natin. Our Lord then declared to him, "You, Peter, and on this rock I will build my church." Ito po, ang ating Panginoong Jesucristo po nagsasalita nito. Ang kausap niya si Peter at ang sabi niya, Peter, you Peter, and on this rock, at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, and the gates of Hades will not prevail. At ang pintuan ng kadiliman ay hindi magtatagumpay. Alright? Because of the faith he confessed, Peter will remain unshakable rock of the church. At si Peter daw po ay magiging unshakable, hindi matitinag na bato ng simbahan. Ngayon, sino po ba? Ayan. Ito po ba, tama po ba yan? Yung po bang simbahan natin ay nakatayo kay Peter? Alright, yan po ay malaking kamalian. Napakalaking kamalian yan. Sino po ba tinatawag na the rock sa Bible? Kaninong pangalan ang the rock? Ang ating Panginoong Jesucristo po ay mayroong 400 pangalan. Kaya po ganun karami ang pangalan niya dahil ang pangalan po ay nagpapaliwanag o nagbibigay ng palatandaan doon sa karakter po sa ugali ng tao. So sinasabi po na the rock, ibig sabihin matibay yan, hindi mo matitinag yan. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sino ang sinasabing the rock sa Bible? Sino po? Kapatid? Si Peter, mali. Hindi si Peter ang the rock. Ang the rock po sinasabi sa Bible at isa pang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy na the rock. The rock of salvation po ang ating Panginoong Jesucristo at hindi si Peter. Amen? Ito po, basahin po natin. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? 1 Corinthians 10:4, "For they drank of that spiritual rock," ayan po, spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ayun po, kitang-kita natin . For they drank of that, sapagkat ininom nila yung spiritual na bato. Okay? Na sumunod sa kanila. Okay? Na sinunod nila. Uminom daw po sila. Ibig sabihin po, sinunod nila yung mga spiritual na turo nung bato na tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo na sinunod nila. Sinunod nila ang ating Panginoong Jesucristo na ang tawag nila ay rock. Sinasabi po dito, and that rock, yung rock pong yun, sinasabi, and that rock was Christ. At ang batong yun ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sinasabi si Peter . Pero papaliwanag po natin kung ano ibig sabihin dito na sinabi nila. Alright? Pero dito po sinasabi, hindi si Peter ang rock. Ang rock po ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya po malaking kamalian itong tinuturo nila dito. Ephesians 5:24, "Therefore, just as the church is subject to Christ," sa makatwid kung ang simbahan ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, subject po, "so let the wives also be to their own husbands in everything." Kino-compare lang po dito na ang padre de pamilya po ay dapat masunod sa isang pamilya at ganoon din naman na dapat sundin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Psalm 18:2 po sinasabi, "The Lord Jesus Christ is my rock." Ayan po. "The Lord Jesus Christ and my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength in whom I will trust." So, ito po sinasabi, ang ating Panginoong Jesucristo ang Diyos. Siya ang kalakasan. Siya po tagapagligtas. Siya po ang lugar na tayo ay maliligtas. Okay? Kaya dito po, walang sinasabi si Peter na siya ang rock at itatayo sa kanya yung simbahan. Hindi po.
Kung kay Peter po, sabi dito, hindi raw po, pagka ang simbahan po ay hindi raw po ano sabi doon, ang ano po, yung impyerno po, yung pintuan ng impyerno po, walang magagawa kay Peter po, pinasukan siya ng demonyo. Natatandaan niyo po ba yon? Bago po maipako ang ating Panginoong Jesucristo, nag-uusap po sila na ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter, Peter, sabi niya gano'n, Satan. So, tinawag niya si Peter na Satan, pero actually, ang patukoy niya ay kay Satanas. Sapagkat si Satanas po ay unti-unting pinapasukan ang utak ni Peter. Okay, so, nagpapatunay lang po na yung utak ni Peter ay napakahina sapagkat napapasukan siya ng demonyo. Yung ba ang tatayuan ng simbahan? Kaya si Peter po napakahina, naging malakas lang po siya nang pinalakas siya ng mahal na Espiritu Santo. Amen? Sa natural lang po, si Peter po ay, napakahina po dahil sa 12 pong disipulo ni Kristo, siya po ang pinasukan ng demonyo. Sa 12 pong apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, siya lang po ang tatlong nagkanulo o nag-deny po. Okay, deny sa Tagalog, paano sasabihin niya, siya po ang hindi umamin na kilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya po napakahina ni Peter. Paano itatayo mo kay Peter ang church? Hindi po itatayo ang simbahan po doon kay Kristo. Yung pong mga turo ni Kristo, doon po itatayo ang church. Amen? Okay, patuloy po tayo. What does the Bible say? Ito, tuloy-tuloy lang po. Okay? Ito po. This is the stone. Ito ang rock. Ito ang bato, Jesus Christ, which was rejected by you builders, na inyong intinanggi. Kaya kayong mga builders, kayong tumatayo ng mga building, which has become the chief cornerstone. At ito naging cornerstone. Pag sinabi pong cornerstone, yun ang pinakahaligi. Nor is there salvation in any other. At wala nang ibang kaligtasan kahit kanino man. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sapagkat walang kanino mang pangalan ibinigay ang Diyos na para tayo po ay maligtas. Kaya again po, yung rock na yon ay patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo at hindi kay Peter. Amen? Okay, Matthew 16:23. But he turned and said to Peter, ito was nasabi ko sa inyo, at siya ay lumingon at sinabi kay Peter, Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Ito po, unti-unti na pinapasukan ng demonyo ang utak ni Peter, kaya siya po ay hindi pwedeng siya ang rock. Ang rock po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po sa kanyang mga pangalan, isa sa kanyang mga 400 pangalan, at yan po mga beses na nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo, ang rock, ay ang kanyang simbahan po, doon itatayo sa kanya pong mga turo, sa kanya pong pag-aaral sa atin, doon po sa ating Panginoong Jesucristo at hindi po kay Peter. Kung siya man po ay naging leader sa bandang huli, ay sa dahilan lang pong binigyan na siya ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sa natural lang po, napakahina ni Peter. Okay, pinasukan ng demonyo at siya pa ay tinanggi niya ang ating Panginoong Jesucristo ng 3 beses. Amen? Okay, patuloy po tayo. Roman Catholicism, number 553. Panlabintatlo na po ito. The power to bind and loose. Ayan, Matthew 18:18 connotes the authority of Peter and priest to absolve sins, to pronounce doctrinal judgment, and to make decisions in the church. Yan po sinasabi nila uli na ang karapatan ng pare, kardinal, papa na magpatawad ng kasalanan. Paulit-ulit ko na pong sinasabi sa inyo, wala silang karapatan. Iisa lang makakapagpatawad, isa lang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Ito ay maliban sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, basahin po natin dito, Mark 2:7, sinasabi po ng Biblia, ng ating salita ng Diyos, Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Ayan po, sinasabi po sa salita ng Diyos, Who can forgive sins but God alone? Maliwanag po. Ito pa ulit-ulit na lating sinasabi sapagkat yung po ang iisa lang po ang tanong nila, paikot-ikot lang isa lang naman po ang sagot natin. Kaya kung nauulit ko po, ito ay parang review nyo lang sapagkat itong mga turo po nila walang kabuluhan.
walang halaga, puro kamalian, puro kabulastugan, puro pandaraya, puro panloloko. Kaya wala kang matututuhan dito, kapatid eh. Nothing. Wala. Okay? Acts 10:25, as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down. Ito po isang istorya ito na si Peter po ay pinadala ng Diyos para apitin o akayin si Cornelius po na maging manggagawa ng Diyos. Alright? Para po siya maligtas. At nung dumating po si Peter doon sa bahay ni Cornelius, nung makita siya ni Cornelius, biglang lumuhod si Cornelius. Okay? At gustong halikan yung kamay ni Peter and worship him. But Peter lifted up. Ngunit pinigilan siya ni Peter at siya itinayo. At ang sabi ni Peter, stand up myself. Stand up, I myself am also a man. Nasabi po ni Peter dito, Cornelius, huwag sira ang ulo mo, tumayo ka. Huwag mo akong sambahin. Ako ay tao lamang. Yun po ang sabi ni Cornelius sa kanya. Okay? Kaya dito po makikita natin dito na maski si Peter, sinasabi niya, wala akong karapatang magpatawad sa iyo. Doon ka humingi ng tawad sa Diyos. Pero dito po, mga papa, mga pare, cardinal, bishop, ay sinasabi nila, may kapangyarihan sila magbigay ng patawad. May kapangyarihan sila na patawarin ng tao. Eh sinasabi po sa Bible na Diyos lang ang may karapatan. Humanap po sila ng anumang katibayan sa Biblia, verses, versikulo o whatever, na magpapatunay na ang papa, cardinal, pare, bishop ay may karapatan din magpatawad. Kung mapapakita nyo po yan, ang premium nyo na po, ang gantimpala nyo po ay 13,000 pesos. Okay? Pagkat ito, panlabintatlo na po eh. Paikot-ikot lang tayo. Yan po ginagawa nila. Kaya mag-iingat po kayo. Alright? Ayan po, alright dito. Luke 6:37, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Okay, yun lang po sinasabi ng Diyos sa atin na siya lang ang ano. Ang sinasabi po dito na para kapatawarin ng Diyos, kailangan marunong ka rin magpatawad. Amen? At kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka makakarating sa langit. Dahil sabi ng Diyos, ang hindi magpatawad, hindi rin patatawarin. Amen po ba? Okay, tuloy po tayo. Ito po, panlabing-apat na. Kakapagod na po. Paikot-ikot lang tayo pero wala pa tayong nakita ni isang tamang tinuturo ng Katoliko Romano doon sa kanilang handbook na ang tawag Catholic Catechism. Nako, wala po. Nakakapagod na pero titiisin ko lang po para matapos ang ating pag-aaral sa araw na ito. Roman Catholic Catechism number 1333. Okay, ito po ang sabi, at the heart of Eucharistic celebration are bread and wine. Okay, ito po sinasabi doon sa, ano po, yung sa communion po, ibig sabihin nito, that by the words of Christ and the invocation of the Holy Spirit, become Christ's body and blood. Yung po sinasabi na sa communion po, yung pong tinapay, ay nagiging actual, real blood, real body and blood of Christ. Okay, a change in the whole substance of His body and blood called transubstantiation. Ito pong ano ito, pagtuturo nila uli, itong pinaniniwalaan nila, ang tawag nila po doon ay transubstantiation. Ito po ay pinoklama noong 1965. So, papanibagong pag-iimbento na naman po ito ng paniniwala. Kaysa daw po yung blood, yung bread, tsaka yung wine na similar po nung sa ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, pag ginagamit na ito sa misa, sa Katoliko Romano, nasabi po talagang parang witchcraft po ito eh. Ito po yung witch, yung pong mga, ano po ba tatawag dito? Ito po, witchcraft po ito na parang black magic na naging tunay na katawan daw ng ating Panginoong Jesucristo yung tinapay at yung wine, binless nila, naging dugo daw. Nako, kung totoo po yan, di magiging cannibal tayo. Iniinom natin yung dugo ng tao at saka kinakain natin yung laman ng tao. Ang tawag po dyan, cannibalism. Kaya maling-mali po ang turo eh. Kaya ito po, kung titingnan ninyo, ano ba tawag sa atin ng witchcraft? Paano ito mga gawa ng mga mangkukulam? Mga black magic. Hindi po ba? Ayan ang mga superstitious belief po na hinahaya, na binubulag nila ang tao. Kaya mga tao na makakainin, akala nila papunta na sila sa langit. Akala nila nahugasan na yung kasalanan nila. Maling-mali po yan.
Kung mapatunayan nyo akong mali at sila ang tama, ang gantimpala mo na mga kapatid ay 14,000 pesos. Okay? Pagkat pangako ko po, sa bawat mali ko, 1,000 ang ibibigay ko sa inyo. Amen? Ito po sinasabi ng Biblia diyan. Nothing in the Bible that says that the bread turned into the actual flesh of Christ, nor the wine turned into His blood. Nothing in the Bible to worship the flesh or the body of Christ. Kaya walang sinasabi na sambahin natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang communion po, ang ibig sabihin niyan, pag kinain mo yan, pagka ininom mo yung wine, ito po, nagbibigay lang po ng simbolo ito. Symbol po ito o figures of speech. Na kasi kung makikita po natin, pag kinain mo yung tinapay, ano po nangyayari? Ano po nangyayari? Napupunta sa katawan mo, di ba? Pag iniinom mo yung wine, napupunta rin sa katawan mo, di ba? So, ang ibig sabihin po nun ay unity. Yung union mo kay Christ. Okay, halimbawa po, symbol yun ng katawan at ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag kinain mo yung bread at yung wine, mapapasama yun sa iyong katawan. At yun po, siyempre, sama na sa katawan mo, parang nagiging isa ka na sa ating Panginoong Jesucristo. So, tinutukoy po nun yung pag-uugnay natin sa ating Panginoong Jesucristo, yung relasyon natin sa Panginoong ating Jesucristo, na ang magsasabi lang nun, ang magpapatunay lang yon ay yung ating tuloy-tuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, pagmamahal sa kanyang mga utos at paggawa at pagtupad sa kanyang mga utos, pagmamahal sa kapwa mo, pagtulong sa may hirap at ikalat sa pagkalat ng magandang balita at umakay ka kapatid ng mga naliligaw. Amen? Yung po, pag ginagawa mo yun, nagpapatunay lang na ikaw ay may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo at yung pagkain mo ng bread at saka ng wine, yun lang ay paalala sa iyo na tuloy-tuloy ka makipag-ugnayan sa Kanya. Amen po ba? Okay, patuloy po tayo. Ito, panlabing 5 na ba? Kapatid, lumalaki na ang pera mo kung mapapatunayan mo ang aking kamalian. Amen? Okay, Roman Catholic Catechism number 1378. Ang sabi dito, worship of the Eucharist. The Catholic Church has always offered and still offers the sacrament of Eucharist, the cult of adoration, not only during the Mass, but also outside of it. Alright? Ito po sinasabi lahat dito, ayan po sinasabi, solemn veneration. Alright? Yan po sinasabi na sambahin daw natin yung malaking ostia na ginawa nila. Now, alam ko po, hindi po gawa sa harina yun, kasi hindi tatagal yun eh. Mabubulok po yun, masisira yun, lalanggabin yun, or whatever. Kaya yung malaking bilog na yun, na pinaikutan ng mga ginto po at mga palamuting mga mamahal na metal po tulad ng gold, silver, yan po sa palagay ko either plastic or kahoy or plaster. Ewan ko kung gumamit sila ng semento, pero palagay ko po hindi semento dahil mabigat eh. Ang palagay ko po diyan baka foam, pwede pong gamitin nila yung foam. Okay, malambot po yun, tsaka magaang, pininturahan lang yan. Inilagay doon sa itaas, tapos sasambahin mo kapatid, sasambahin mo yung kahoy na yun, sasambahin yung foam na yun, sasambahin mo yung plastic na yun. Di malaking kasiraan ng ulo yan, malaking kalokohan yung ginagawa sa atin. Inuuto lang tayo niyan, niloloko lang tayo. Kapatid, huwag kang paloko. Sasamba ka doon, di parang pagano ka din. Mga pagano yan ang ginagawa wala naman silang mapapakita dito. Subukan mo, hingan mo sila. Father, pakita mo nga sa akin, nasaan ba sa Bible na i-worship ko yung katawan ni Kristo? At saka yung katawan yan, ano bang gawa yan? Gawa ba yan sa tinapay? Ano ba, harina ba yan? Pero palagay ko, alam mo, Father, hindi harina yan Palagay ko yan, plastic yan Father, ba't ako sasamba sa plastic? Hindi ba plastic yan? Kay plaster yan, kahoy yan, bakal yan, or whatever. Father, ba't ako sasamba doon? Tanungin mo yung pare, bakit? Amen? Bibigyan kanya ng maraming klaseng istorya, mga fairy tales lang yun na walang katotohanan. Mga childish story lang yun. Ang hingin mo sa kanya, Father, ang gusto ko, pakita mo sa akin sa Biblia na ito ang dapat gawin ko. At sabihin ko sa iyo, kapatid, dodoblihin ko na ang panalo mo, kapatid. Pakita mo lang sa akin ang katotohanan sa Bible. Kung mapakita mo lahat ng aking kamalian, dodoblihin ko na ang premyo mo. Okay? Sige, patuloy tayo.
What does the Bible says? Ito po, this is idolatry. Ito po, abomination in the sight of God. Malaking kalapastanganan po yan. Yan po ay karumal-dumal na maling gawa, maling pagtuturo po ng Romano Katoliko. Kaya sabi po dito sa Exodus 24:5, "You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water underneath the earth. You shall not bow down to them, nor serve them." Ayan po sinasabi, huwag kang uukit ng anumang bagay. Maski na yung bagay na nasa langit. Huwag kang uukit nun, nasa lupa o nasa ilalim ng dagat. Huwag mong sasambahin yan, huwag kang luluhod dyan. Ako po, lumuluhod dun Dala-dala ko po yung rosaryo, lumuluhod ako, at alas 12 pa po ng gabi yun. Ang tawag po natin ay Eucharist Vigil. Nagbi-vigil po kami doon. Kaya doon po nakita ko ngayon, nung malaman ko po ang katotohanan, napakalaki pong kalokohan pala ang ginagawa sa akin Kaya doon po umalis po ako sa Katoliko, sapagkat malaki pong kalokohan ang ginagawa nila. Ang hingin mo lang kapatid, sabi mo, Father, pakita mo nga sa akin ang katibayan mo dito na kailangan sambahin ko yung Eucharist. Ang mga pakikita sa'yo, eto sabi ng Papa Ayun, okay. Hindi, huwag yung sinabi ng Papa. Kung ano ang nasa Biblia, hindi ba Father, ang turo mo sa Biblia? O sundin natin ang Biblia, meron ba tayong Catholic Bible? Meron. O sige, maski na Catholic Bible. Basahin mo doon, wala kang makikitang katibayang kapatid sa ginagawa nila. Pagkat ito ay isang invention lang nila. Amen? Okay, patuloy po tayo. Pang-16, naku, talaga po nakakapagod Pero titiisin ko lang po yan at patuloy po tayong mag-aral. Bigyan ako ng kalakasan ng katawan ng Diyos nang matapos po ito. Amen? Okay, pang-16 po, Roman Catholic Catechism number 1524. Viaticum, the Holy Communion. Ayan na naman po, kaya paulit-ulit lang po, iba-ibang salita lang ginagamit nila. Pero ituloy po natin, the sacrament of Christ once dead and now risen. The Eucharist is here, the sacrament of passing over from death to life, from this world to the Father. Wala kang mang makitang aral dyan Kaya uulitin ko na naman po yung sinabi ko sa inyo na malaking kalokohan lang ito na wala silang makikitang katibayan sa Biblia na ito ay dapat mong paniwalaan. Amen? Kaya po yan, suriin nating mabuti at wag nating, wag po kayong maniniwala. Kailangan patunayan nyo po at tanungin nyo yung pari ninyo. Diyan sa lokal ninyo, ano ba ibig sabihin nito, Father? Nasa Bible ba yan? Tingnan ko kung may makita ka lang. Kapatid, kung may makita ka, malapit na tayong matapos, dodoblehin ko na ang presyo. Dodoblehin ko na ang gantimpala mo. Sa bawat makita mong mali, 2,000 bawat isa. Okay? Okay ba sa iyong kapatid? Ibig ko lang makita ang inyong pagsusumikap na hanapin ang katotohanan. Ito lang po kaya nagbibigay po ako sa inyo ng gantimpala para mas magkaroon lang kayo ng sipag na suriin ang inyong paniniwala. Amen? Okay, tuloy po tayo. Roman Catholic Catechism number 1285, for by the sacrament of confirmation, the more perfectly bound to the church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit, hence they are the true witnesses of Christ. Ayun po. Ito naman po yung confirmation. Alam niyo po ba yung confirmation? Yung po pagkukumpil. Una muna babautismo nila yung sanggol, yung kapapanganak na sanggol. Tapos siguro pagka dumating ka na ng 15 o 18 o magbibinata na o whatever, saka i-confirm. Confirmation. Wala po yan. Ano i-confirm? Hindi naman wala naman i-confirm yung bata Kat wala naman siyang nalalaman. Okay? O itanong mo dito. Itanong mo kahit na sinong Katoliko dito, kung may alam siya, paano siya maliligtas. Ayon sa Biblia, lahat ng tinuturo sa kanila wala sa Biblia Paano gagawin natin? Okay? Kaya yung tulungan natin paliwanag doon sa kapwa nating Katoliko na mali ang Katoliko. Na walang katibayan ang mga turo ng Katoliko. Puro baluktot, puro kasinungalingan, puro kalukuhan, puro kadayaan ang sinasabi nila sa inyo. Huwag tayong padaya, mga kapatid. Maawa kayo sa sarili nyo, maawa kayo sa inyong mga anak. Turuan nyo sila ng tama. At pag yan ay hindi nyo ginawa, pananagutan nyo yan sa ating Panginoong Diyos.
Tandaan po ninyo ang aking sinasabi. Ang sinasabi ko lang po ay nagmumula doon sa sinasabi sa akin ng ating Panginoon Diyos mula sa Kanyang salita. Amen. Okay, so what does the Bible say? No confirmation in the Bible. Witnesses of Christ know the biblical way to get to heaven. Tanungin mo isang Katoliko, paano ako maliligtas? Tanungin mo kung ilan ang makakatugon ng tama. Na ikaw kapatid, bago mo nalaman ang tamang daan na itinuro ko sa iyo, alam mo ba, mula nung nagsimula ka magsimba hanggang ngayon, 20 taon, 30 taon, 50 taon, alam mo ba kung paano pumunta sa langit? Ngayon pa lang, tatanungin kita ulit, kung natatandaan mo ang ating pagtuturo, alam mo ba kung paano pumunta sa langit? Paano makarating sa langit? Kung alam mo kapatid, pagpalain ka ng Diyos. Amen. Okay, ito po, pang 18 na po ito, 18 na yan. Roman Catholic Catechism number 1295, by this anointing, okay, sacrament of confirmation, the confirmed receives the mark, the seal of the Holy Spirit. Ayun, pagka na-confirm ka daw po, matatanggap mo na yung mark ng Holy Spirit. Nako alam niyo po, paguna ako pero wala po yan Wala din pong katibayan yan na yung confirmation magbibigay sa iyo ng mark ng Holy Spirit. Tanungin mo, hindi sa confirmation ka magkakaroon ng mark ng Holy Spirit. Hindi ka dun seselyuhan ng Holy Spirit. Seselyuhan ka lang, tandaan niyo po ito, seselyuhan ka lang ng mahal na Espiritu Santo kapag ka ikaw ay na-born again na. Pag na-born again ka, mula doon sa oras, sa sandali, natanggapin mo, magsisi ka ng iyong kasalanan, maniwala ka sa mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo at tanggapin mo siyang tangi mong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay born again na at sa sandaling yon, ikaw ay sinelyuhan na o minarkahan ng Holy Spirit na wala nang makakaagaw sa iyo at ang iyong patungo ang iyong pagpunta sa kalangitan ay nakasiguro na. Amen? Kaya ito po, tanungin niyo sila uli. Tatanungin niyo, Father, ano ba, saan ba nasa Bible yan? Yun lang ang tatanungin mo palagi. Kapag ka nagtuturo sila, Father, nasaan sa Bible yan? Okay, itong mga katekism na ito. Sabihin ko po sa inyo, wala kang makikita sa katekism nila na katibayan nila sa Bible. Gagawa sila ng paraan, magkukwento sila uli, sasabihin ko sa iyo kung ano-anong turo, pero ikaw na ang magtimbang kung tama o mali. Amen? Okay, no confirmation, sealing of the Spirit at the time of new birth. Kaya dito po sa John 3:8, the wind blows where it wishes and you hear the sound of it. Ang hangin daw po ay kung saan-saan nagpupunta at hindi mo malaman kung saan siya nanggaling. But cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Gaganon din daw po. Ang pagiging, kung ikaw ay maipanganak ng mahal na Espiritu Santo. John 3:5 po sinasabi, Jesus answered, Moses, surely I say to you, unless one is born of water, the word of God, and the Spirit, at the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kaya kailangang maborn again ka. And Mark 1:8, I indeed baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Ayun, ikaw ay babautismo ng Holy Spirit doon sa sandali at panahon na tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo na tangi mong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen? Okay, patuloy po tayo. Alright. Ito po naman, isa-summarize natin. The Roman Catholic Church is a cult. Dito po, sasabihin ko na sa inyo na ang Roman Catholic Church po, ang Romano Katoliko ay isang kulto. Bagamat sila po ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang turo nila, ngunit yung ginagawa po nila ay kabaligtaran. Kaya yung po, nawawala na yung tunay na paniniwala nila dahil natatabunan Biro mo, naniniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos kung kani-kaninong santo ka, nagdadasal, kay Mary, kay San Gabriel, kay Christopher, kay Saint Christopher, kay Saint Jude, kay Saint Martin de Porres, at kung sino-sino pa. So, paano yun? Kaya nangyayari po, yung pong Christianity, nilalagyan ng lason ng mga Romano. Sapagkat ang mga Romano po, ang mga Roman po ay mga pagan po yan mga pagano po yan. Kaya yung mga paganong natutuhan ng Roman Catholic Church, dala-dala pa rin nila. Of course, minodify lang nila yon, pero ganun pa rin.
Biro mo paano kang magiging, paano mo mamamahal ang Diyos kung mas mahal pa nila ang tradisyon nila, yung mga rebulto nila, at lahat ng mga turo nila sa katikisim nila, mali. Paano masasabi natin na sila ay totoo, na ikaw ay maliligtas sa Katoliko? Ang katunayan po, ikaw ay mabubulid at mahuhulog sa kasalanan. Ikaw ay ang katunayan po, ang iyong kahantungan ay hindi sa langit, kundi doon sa kapariwaraan, doon sa kawasakan ng buhay. Amen? Okay, yan po sinasabi, guilty of the blood of more than 6 million saints. Kaya po sila kulto eh. Hindi po ba pinakita natin dyan? Pinakita ng una na pag-aralan natin hinggil kay Hitler, sila po ang may kasalanan at sila po ay may kagagawan at kasama sila doon sa pagkamatay ng mahigit na 6 na milyon na mga Hudyo at doon po sa tinatawag natin Inquisition, mahigit pong 1 milyon. Kasama po ang Vatican doon na pag-aralan po natin ito. Guilty of sexual immorality and sexual abuse, yung mga pare, papa po, anak, inanakan, mga babae nila nagkalat. Biro mo yan. Yan ba ang sinasabi nating Holy Father? Glory of witchcraft and satanic ritual. Yung mga satanic ritual nila po, mga black magic nila na yun daw tinapay at yung wine naging katawan ng ating Panginoon si Kristo at dugo ng ating Panginoong Kristo. Yan po ay witchcraft. Yan po ay black magic. Yan po ay gawa ng mangkukulam. Amen? Guilty of idolatry and hypocrisy. Sila po ay nagbabanal-banalan lamang. Sila po ay sumasamba sa mga anito, sa mga rebulto, gawa po ng plastic, konkreto, kahoy, o anumang bagay. Amen? Alright. Sila ay guilty association with pagan religion. Sila po ay nakikisama sa mga snake worshippers, fire worshippers, sa Buddhism, Hinduism, etc. Communism, mga Muslim po. Yan po ay sinasabi nilang iisa lang ang Diyos na sinasamba natin. Iisa lang ang Diyos. Pare-pareho tayo ng Diyos. Yung mga snake worshippers, fire worshippers, Hinduism, Buddhism, lahat po ng foreign and pagan religions, yan po ay malaking kamalian. Amen? Guilty of false teaching. Sa yun po, lahat ng turo nila. Tingnan niyo po ang katikism kung may tama doon. Okay? Dito po sa guilty of greed and robbery, mga ninakawan nila, gumagamit sila ng intelligences, ipagdadasal yung patay, pero magbibigay ka ng fee. Meron pong bayad yun eh. Magpapamisa ka, may bayad. So, bawat gustong gawin mong spiritual, hindi libre yun. Pagbabayarin ka, sa binyag, magbabayad ka. At mas mahal po kung mas maraming tunog ng kampana. Amen? Yan ba? Yan ba, Brad, ang paniniwala mo? Tignan mo sa Biblia, suriin mo, kapatid. Ayan, ito po. Are Catholics now safe? Ito naman ang tanong natin ngayon yan. Ang mga Katoliko ba ligtas dahil naniniwala sila sa ating Panginoong Kristo? Hindi ko po yan mahuhusgahan. Kung gusto niyo po, ito po sinasabi ng ating salita ng Diyos at pag-aralan po natin, pero wag po natin silang husgahan. Ang gawin po natin, mahalin natin lahat ng mga Katoliko, ituro natin sa kanila ang matuwid na pag-aaral, ituro po natin sa kanila ang matuwid na landas, alisin po natin sila doon sa kadiliman at akayin po natin sila doon sa maluwalhating kaliwanagan ng Diyos. Ito po sinasabi ng Biblia at ang payo ko lang po, wag tayo mag-uhusga, tignan lang natin, pero kung ano man po nasa isip mo, itabi mo lang. Ang dapat na ilagay mo sa isip mo ay gumawa ng maganda upang maligtas ang mga Katoliko. Amen? Okay. Ang sabi po dito sa Romans 2:12, for as many as have sinned. Okay? Kung sino man ang nagkasala without law, na wala ang batas, will also perish without the law. So sinabi po dito na kung ikaw ay nagkasala at hindi mo alam ang batas, ikaw ay paparusahan din. Amen? And as many as have sinned in the law. At yun namang may alam sa batas at sila ay nagkasala, they will also be judged by the law. Kaya sila din po ay paparusahan. Sa makatwid dito, ang sinasabi po dito sa verse na ito, sa latang ito, sinasabi po dito, ang sino mang sumuway sa batas, ikaw ay paparusahan. Ibig mo sabihin, kay alam mo ang batas, kay hindi,
hindi mo tinupad, ikaw ay parurusahan. Sapagkat sa ating pong komunidad, sa ating pong gobyerno, sinasabi rin natin na ignorance of the law excuses no one. Kung hindi mo alam ang batas, ikaw ay parurusahan din. Alright? Kaya dito din po sinasabi ng ating Panginoong Diyos na kung hindi mo alam ang batas, ikaw ay nagkasala, ikaw ay parurusahan dahil sa wala kang batas. At kung may batas ka naman at hindi mo sinusunod, ikaw ay parurusahan din. Sa makatwid, sinasabi po dito na sa iyong pagkakasala, kay may batas ka, kay wala, ikaw ay parurusahan. Sa makatwid dito, kung hindi mo alam ang katotohanan, ikaw ay parurusahan. At kung alam mo ang katotohanan at hindi mo sinusunod, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen? Okay, sa Romans 1:24 sinabi, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Sa simula pa ng nilikha ng Diyos, ang kalangitan, ang kanya pong mga katangian, ang kanyang pagka-Diyos ay nakita na. Being understood by the things that are made. Ito po ay maintindihan dahil sa mga bagay na ginawa niya, sa buong kalawakan na ginawa niya, sa buong kalangitan na ginawa niya, ay tunay na kapatid, maniniwala tayo na may Diyos sapagkat wala namang makagagawa ng kalawakan kung hindi ang Diyos lamang. Even His eternal power and Godhead, kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay kitang-kita natin. Kaya Brad, wala tayong magiging dahilan para hindi maniwala. At kung hindi ka maniniwala, kapatid, ikaw ay nagkasala at ang kasalanan mo ay may kaparusahan. Amen? Kaya yun. Kaya kung alaman na, bilang isang Katoliko at hindi ko alam, at alam ko at hindi ko sinusunod, ako ay parurusahan. Amen? Hebrews 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kaya nga po, ang sabi ng Diyos, hindi muna magtatapos ang mundo hanggat hindi na ipapaliwanag, hanggat hindi naririnig ang Ebanghelyo. Only pag ito po ay nadinig na at naikalat na at nadinig na ng lahat, then ang katapusan ay darating na. Kaya wala po tayong dahilan para hindi natin malaman ang katotohanan. Amen? Kaya kapatid, ngayon pa lang nalaman mo ng katotohanan at kung hindi ka tatanggap, hindi mo susundin ng Diyos, ikaw ay kabilang doon sa mapupunta sa kumukulong apoy. Amen? And James 4:7, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Sa makatwid, nasabi dito, kapatid, kung alam mo at dapat kang magbigay ng panahon na dapat malaman, ito ay dapat mong gawin. At kung hindi mo ito gagawin, ito ay kasalanan mo. Kaya sinasabi dito, tayo pong lahat, Katoliko o hindi man, tayong lahat po ay nananagot doon sa dapat nating malaman, mananagot tayo dyan, doon sa hindi natin alam, mananagot tayo dyan, at doon sa dapat nating malaman, tayo po ay mananagot. Okay? Ulitin ko lang po, doon sa hindi natin alam, doon mananagot tayo, doon sa alam natin, mananagot tayo, at doon sa dapat nating malaman na hindi natin binigyan ng pansin, tayo po ay mananagot lahat doon. Hindi lang po Katoliko, kundi lahat tayo. Kaya sa mga Katoliko po, nakita nyo na ang liwanag ngayon, at kung hindi nyo susuriin at i-examinin ang inyong pananampalataya, kayo po ay may pananagutan. Kayo po ba ay maliligtas? Hindi po ako nagbibigay ng husga. Ang paghusga po ay sa Diyos. Ito lang po ang pinaliliwanag ko sa iyo na sinabi ng Diyos na tayo po ay mananagot sa hindi natin alam, sa alam natin, at doon sa dapat nating malaman. Tayo po ay walang kaligtasan, tayo po ay mananagot. Amen? Kaya po pinakita ng Diyos lahat ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang kalikaan, mula sa salita ng Diyos, at ang sabi niya kailangan marinig, mabalitaan ng lahat ng tao para magkaroon sila ng pagkakataon na maniwala. Bukod pa po doon, andyan na po yung kalangitan na may gawa ng langit at lupa, andyan na yung Bible niya, ang salita ng Diyos, andyan na lahat. Pag narating na po lahat yan sa buong sanlibutan, darating na po ang katapusan. Amen? Tuloy po tayo. Okay, ngayon po, finally po, natapos tayo at papakinggan na po natin muli ang ating mga awit sa CIW po. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay iniiling ko po lahat na tumayo, yung pong makakatayo at yung hindi naman po ay manatiling nakaupo.
at tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lord, marami pong salamat sa lakas na pinagkaloob mo sa akin una sa lahat para maibahagi ko po, maibalita ko po, maituro ko po ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, at binigyan mo ako ng pagkakataon na iyong magamit para po maturuan ang iyong mga anak. Huwag mo po silang pababayaan, Lord, at bigyan mo po sila ng kalakasan. Tulungan mo po sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pong paniniwala. Bigyan mo po ng kaliwanagan ng kanilang isip nang sa ganun po ay makita nila ang katotohanan mula sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa pagsubaybay mo po sa amin lahat, sa iyong pagtuturo sa amin lahat, at sa mga biyaya kung pinagkaloob mo sa amin, at sa pagkakaloob mo po sa amin ng banal na Espiritu Santo, at sa anak mo po na tumubos sa aming Panginoong Jesucristo, na tumubos sa aming mga kasalanan. Maraming pong salamat, Ama, at sa muli po nating pagkikita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.